So mga par, opisyal na nga po inanunsyo ng number 1 WBO Super Bantamweight mandatory contender na si Carl James Martin na ang bakbakan nito kontra kay Jose San Martin nagaganapin dapat sa March 22. Hindi na po matutuloy mga idol. Humihingi naman ng patawad si Wonderboy mga idol sa mga Pinoy boxing fans na nakaantabay sa kanyang laban. Pero ginagarantiya naman ni Martin mga idol na magbabalik ito sa buwan ng April at sa US pa rin gaganapin ng laban. Kung saan mga idol hindi naman sinabi ni Martin kung bakit na-cancel ang laban nito. Pero tiyanta natin mga idol, hindi nakapasok ang laban ni Wonderboy sa roster ng PBC. Sa undercard ng Junior Middleweight Unified Champion Sebastian Pondora, maximum kasi palagi mga idol na pinapalabas sa prelim ng PBC ay 5 laban lamang. So maraming mga fighters ng PBC mga idol na posibleng mapalaban sa event na to. Well gayon pa man mga idol, wala naman talaga bilang kung saan mapapalaban si Wonderboy. Ang importante naman talaga dito mga idol, ang kalidad ng kanyang kalaban dahil ito lang talaga ang may bilang para sa mga boxing fans. Samantala speaking sa Super Bantamweight Division mga idol, ang napabalita makakalaban ng Japanese Monster na Uya Inoue na si Ramon Cardenas. Nagsalita na para sa papalapit na laban nito kay Inoue. Ano yung mga idol? Panahon na daw para ipakita nito sa lahat kung sino ba daw talaga si Ramon Cardenas na klaseng fighter kalaban si Inoue. Malaki daw mga idol ang respeto nito kay Inoue bilang isang pound per pound best boxer sa buong mundo. Pero hindi daw siya lalaban dito mga idol sa Hapones para lamang magpatalo sa bakbakan. Ibibigay niya daw mga idol ang kanyang best sa laban si Japanese Monster kung saan tiyanta pa nga ni Ramon Cardenas mga idol. Hindi naman daw ganun kalakas si Inoue kagaya sa ina-expect ng mga ilang boxing fans. Normal lang naman daw mga idol para sa kanya na boxer si Inoue at meron lang daw ito sapat na lakas, hindi yung sobrang lakas. Ito daw mga idol ang dahilan ni Cardenas kung bakit ganun na lang kalaki ang kanyang kumpiyansa na wasakin at inakaut si Inoue sa bakbakan. Well hindi nga mga idol si Ramon Cardenas ang unang boxer na nagsabi nito na kaya niya patulogin si Inoue sa bakbakan. Halos lahat ng nakalaban ng Hapones sinasabi ito mga boss. Pero ang ending napupuno lang ng pasa ang mukha nila at susuko lang din sa bakbakan. Mas mabuti mga idol ihanda na lang ni Cardenas ang kanyang sarili para wag magaya sa mga dinurog ni Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol, halos 2 linggo na nga po ang nakalipas matapos ang naging mainit na harapan ni Chris Eubank Jr. kalaban si Conor Benn sa naging unang presko nila para sa bakbakan nila sa April. Kung saan mga idol, binasagan po ng itlog ni Eubank itong si Conor Benn sa muka na siya naman ang inumpisahan ng riot sa preskon. At ngayon po mga idol, opisyal na po pinagmulta si Eubank sa kanyang kasalanan. Pinagbabayad dito ng British Board of Controls ng 100,000 euro o sa pera natin mga idol mahigit 7.5 million pesos. Well, malaking pera na to mga idol dahil lamang sa isang hampas ng itlog sa mukha ni Conor Benn. At tila mali talaga tayo mga idol sa mga sinabi natin na kung nilabanan lang sana ni Conor Benn si Manny Pacquiao, hindi sana ito nabasagan ng itlog sa mukha. Pero nakabuti pala kay Conor Benn na hindi nito pinalagan si Pacman at pinili si Eubank dahil posibleng mapunta sa kanya mga idol ang 7.5 million pesos na multa ni Eubank.